Guys, kumusta po kayong lahat? Guys, dito na naman po tayo. Na minsan iniisip ng ating mga kababayan madalas sinasabi palasimba ako sinasamba ko ang Diyos. Guys, ano ba ang salitang pagsamba at nalulugod ba ang Diyos sa ating pagsamba? Di ka na nang tatanong sa inyong sarili, okay ba ang ginagawa kong pagsamba o yung tipong okay na to at least sinasamba ko ang Diyos? Guys, sapat na ba ang salitang basta nagsisimba ako at sinasamba ko ang Diyos? Paano ko malalaman kung paano ang tamang pagsamba sa Diyos? Maaaring pakahuluganan ang pagsamba sa ganitong paraan, ang gawain ng pagbibigay karangalan at paibig sa isang Diyos, idolo o tao ng may buong pagsasakripisyo. Ang gawain ng pagsamba ay kinapapalubon ng pagbibigay ng buong sarili sa pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa isang Diyos, tao o materyal na bagay. Hindi ito isang pakitang tao lamang at magagawa lamang matapos suriin kung sino o alin ang dapat at hindi dapat sambahin. Guys, may mga mababangit po dito na mga halimbawa o pananaw ang isang tunay at naaayon sa Bibliyang pagsamba ayon sa pakahulugan ni A. W. King, 1886 hanggang 1952, isang Kristiyanong iskolar. Sa kanyang pagpapaliwanag sa Ebanghelyo ni Juan ito ay pagpapahayag ng isang pusong tinubos, na sinakop ng Diyos, ng pagsamba at pasasalamat. Gayon din naman, si A.W. Tozer, na minsang kinilala bilang isang mangangaral noong ika-20 siglo ay nagsabi, ang tunay na pagsamba ay isang personal at walang kupas na pag-ibig sa Diyos, kung saan ang ideya ng paglipat ng pagsinta ay hindi matatagpuan. Ito ay dapat na nanggagaling sa puso ng isang lalaki o babaeng tinubos ng Diyos na pinawalang sala sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na nagtitiwala sa Panginoong Heso Kristo lamang para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Paano masasamba ng isang tao ang Diyos ng kalangitan kung hindi pa napapatawad ang kanyang mga kasalanan? Hindi maaaring maging katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba na nanggagaling sa puso ng isang taong hindi binuhay sa espiritu na ang puso ay pinananahanan ni Satanas, ng kanyang sarili at ng mundo, 2 Timoteo Kapitulo 2 versikulo 26, 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 15. Anumang pagsamba maliban sa pagsamba mula sa isang nilinis na puso ay walang kabuluhan. Ikalawa, ang tunay na pagsamba ay nanggagaling mula sa isang pusong walang ibang ninanais kundi ang Diyos. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagkamali ang mga Samaritano. Inibig nilang sambahin ng sabay ang Diyos at mga Diyos-Diyusan, 2 Hari Kapitulo 17 versikulo 28 hanggang 41, at ito ay muling pinatunayan ng Panginoong Hesus nang magturo siya tungkol sa paksa ng tunay na pagsamba sa isang Samaritana na dumating upang umigib ng tubig mula sa balon. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, Juan Kapitulo 4 versikulo 22. Ang mga taong ito ay sumamba sa Diyos nang may kaati sa kanilang puso dahil ang kanilang pag-ibig ay hindi nakatuon sa Diyos lamang. Posible pa rin sa mga tunay na mananampalataya na bumagsak sa ganitong uri ng pagkakamali. Maaring hindi tayo sumasamba sa isang pisikal na Diyos-Diyusan gaya ng ginawa ng mga Samaritano, ngunit ano ang pumupukaw sa ating kalooban, panahon at tinatangkilik ng higit sa lahat? Hindi ba't ito ay ang ating mga trabaho, materyal na pag-aari, pera, kalusugan at maging ang ating pamilya? Sumigaw tayo gaya ni Haring David sa Awit Kapitulo 63 versikulo 5, itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalit na umawit ng papuring iaalay. Walang ibang makapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng isang isinilang na muli kundi ang Diyos at ang kanyang tugon sa kasiyahang iyon na maihahambing sa pinakamasarap na pagkain, ay ang kanyang labi na umaawit ng papuri para sa Diyos, Hebreo Kapitulo 13 versikulo 15. Ikatlo, ang tunay na pagsamba ay ang pagnanais na magpatuloy sa paglago sa kaalaman tungkol sa Diyos. Gaano natin ito ninanais sa panahon ngayon? Maliban sa Biblia, na dapat nating binabasa araw-araw, kailangan din nating dagdagan ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pagbabasa ng magagandang aklat. Kailangan nating punuin ang ating isipan sa tuwinan ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ang Diyos ang dapat na laging nasa ating isipan,
at lahat ng ating ginagawa ay dapat na may kinalaman sa kanyang kalooban, Kolosas Kapitulo 3 versikulo 17. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 31. Kapuna-puna na ang salitang Griego para sa salitang pagsamba, sa Roma Kapitulo 12 versikulo 1 ay maaaring mga hulugan ng paglilingkod. Kaya nga ang ating pang-araw-araw na ginagawa sa buhay ay maaari ring ituring na isang pagsamba. Araw-araw, dapat nating ihandog ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dapat na nililinis ng iglesia ang kanyang sarili sa mundo, ngunit madalas, ang kabaliktaran nito ang nangyayari. Linisin natin ang ating mga puso kung tunay na nais nating sumamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Ang ating Diyos ay banal, siya ay bukod tangi, ayaw ng Diyos na may kaati sa ating pagmamahal, hindi ibibigay ng Diyos sa iba ang kanyang karangalan. Tayo ay nilikha upang sumamba, ngunit pininsala at winasak tayo ng kasalanan. Ang pagsamba ay isang bagay na dapat sana'y natural na ginagawa ng tao ngunit malibang ibalik na muli ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog ng Kanyang minamahal na anak, ang pagsamba ng tao ay walang kabuluhan. Ito tulad lamang sa kakaibang apoy, sa harap ng altar ng Diyos, Levitico Kapitulo 10 versikulo 1. Guys, sana may napulot po tayo na kaalaman sa pakikinig natin sa mga kwentong mula sa mga talatang inyong narinig. Kaya guys, pasuporta naman ako sa channel ng inyong lingkod. Pa-like, share at subscribe para update kayo sa mga kwentong galing sa salita ng dakilang Diyos. Maraming salamat po. God bless you all.